Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ako nga pala si Rene, Tubong Lipe. Bata pa lamang ako'y namulat na ako sa nakagawi ang panggadamot ng aking amang si Tatay Pido. Siyang palading takbuhan na piniiyan ng tulong ng mga taong lamang lalo na kung panggagamot ng pag-uusapan. Sa paninim ng iba ay mabait at tulirang ama ang tatay ko. Kapag kasi may mga kailangan ng tulong niya. Hanggat kaya niyang ibigay ang kailangan ng tao na lumalapit sa kanya. Ginagawa niya. Nirespeto din siya ng mga kababaryo at palagi siya at ang dalawa niyang kapatid na sina Pio Enrique at Pio Anor. Ang bukang bibig ng mga tao sa lugar namin. Lalo na pagdating sa umpuan na tinuman. Lingid sa kaalaman ng lahat, kabaliktaran ng pabuugalin ipinapakifest sa kanila ng aking ama. Sa tunay nitong ugali tuwing kami-kami na lamang lamag pamilya ang nasa loob ng bahay. Napala, may kanya-kanyang kakayahan ng tatlong magkapatid pagdating sa lihim na karunungan. Si Tatay ay isang mandagamot. Niradamot niya ang lahat ng mga taong may sakit dahil ng mga nabalis, lainkanto o maging yung mga naaswal. Si Pio Enrique naman sa palayo na iking, isang magdidiwata. Nag-aalay ito na mga bagay o kaya pagkain sa diwata ng kabukiran, kapalit na mga hinihiling niya. Halimbawa na lamang ay ang palalaso. Bago umakyat ng bundok para malaso si Pio Enrique, ay pumupunta muna ito sa kuwebang malapit sa panan ng bundok para mag-alay ng mga matatamis na pagkain, alak at sigarilyo. Matapos niyang mag-alay ay may mga babanggitin lamang siyang mga katada. Pagkatapos ay tatawagin niyang diwatang bantay ng kalikasan para sabihin dito kung ano ang kailangan niya. Pagkatapos niyang gawin yun ay mga raso na sila magkakapatid. Pagbaba nila ng mundo. Matapos mga aso ay may kanya-kanyang bitbit na silang mga nablalaki ang harlop. Yung pagdidiwata din ang dalilan kung bakit sa kanilang tatlo. Si Pio Enrique ang masasabi kong alat sa buhay. Ang kaso lang, magmula nung umangat sa buhay ang kiwin ko ito ay minamata na ng pamilya niyang dalawa niyang kapatid. At wala man ramon siyang ginawang aksyon o ay pagsabihan man ng asawa niyang mata pobret ang mga anak na huumasta. Akala mo'y hindi duwan sa hirap. Si Tio Panor naman ay nagpapalayos ng mga masasamang elemento sa loob ng bahay. At kaya niyang gumamot ng mga tao sinasapian ng mga masasamang miliraw. Marali pa siya mga bagay na kayang gawing hindi magagawa ng dalawa niyang kapatid. Isang hapon na pag-uwi ko sa bahay, ladapnan ko si Pio Enrique at si Dia Ambrosia. Kalap nila si Tatay at mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Daan-daan akong lumapit sa kanila at nagmano bilang pagbibigay kalaw. Dumating ka na pala rin eh. Mamaya ay samahan mo akong pumunta sa bahay ng kiwi mo at may gagawin niyang ako ha. Wika ni Tatay Nor. Sige po tay, magbibihis na po ako ng damit. Kabadong sabot ko. At hindi na nagtanong pa kung ano ang gagawin namin dito. Alam ko kasi nakapadala ng boses ng aking ama ay may hindi magandang nangyayari. Kung ano man yun. Para bang wala akong karapatan na alamin. Sige na, bilisan mo na mabihis na paalis na tayo maya-maya. Nagmamadali na nga akong pumasok sa silat na bista ng damit nun. Hoy Reme, bakit mo ang bis kaya ba? Saan yung lakad mo? Tanong naman sa akin ng kapatid ko si Kuya Rizal. Sinabi ko sa kanyang isasama ko ni Tatay Pilo sa bahay ni Tio Enrique. Bakit ka pa isasama ni Tatay? Pwede namang siya na lang yung mag-isang pumunta dun, di ba? Nagkilit balikat na lamang ako at sinabi sa kapatid kong hindi ko alam. Bago ako lumabas ng kwarto ay diniliman ako ni Kuya Nerson na mag-iinap at maging pasaway sa pupuntahan. Kilala ko naman daw ang aking ama. Mapagbubuhat naman umano ako ng amay oras na hindi mito nagustuhan ng mga kinikilos ko.
Kaya hanggang maaari ay wag akong gagawa ng ikakagalit niya. Alam ko na po yan, kuya. Pero salamat sa pagpapaalala. Sa pagdaan ng ilong sandali ay umalis na kami pumunta sa bahay ni Tio. Sa karapid baryo lamang ito. Pagdating namin sa bahay ng tiyuhin ko, sa buhad pa lamang ng pintuan, ay marinig kong napapalatak si Tio at may mga binabanggit siyang orasyon. Sa ginawa ni Tatay Sir Sap ay may kutob na ako po anong problema kung bakit biglaan kaming pumunta sa bahay ni Tio Enrique. Nasaan yung anak mo, Iting? Tanong ni Tatay sa kapatid niya. Nasa loob na rin. Kahapon pa siya ay lumabas ng kwarto eh. Walang ganang kumain. Kadad na dinala kami ni Tio sa silid kung saan naroroon ang pinsan ko. Pagbukas pa lamang sa pintuan ng kwarto. Mabilis sa hubda patatip ng ilong. Nang makaramhap ako ng napakalansa ng amoy. Sobrang baho nun. Para bang laborong na itlog. Ate Elvira, sambik ko nang makita kong pinsan kong nagsusuniksik sa parting hindi na aabot ng liwanag. May halong pagtatakam nararamdaman ko ng mga oras na iwan. Dahil ang pagkakaalam ko ay nasa Manila si Ate Elvira at nag-aaral. Mabilis na lumingon sa gawin namin ng pinsan ko. Marahil ay narinig niya ang boses ko noon. Panandalian ako ng hilakbot at hindi nakapagsalita. Nang masilayam ko ang itsura ni Ate Elvira, buhaghag ang buhok nito na akala mo'y ilang araw nang hindi nadadaanan ng sukulay. Naamuladat ang mga mata para itong batang takot na masinabi ng liwanag noon. May rungkot sa boses na kiyuhin ko habang ikinikwento kay tatay kung ano ang kahina-hinalang pinaggagawa ng pinsan ko dito. Magmula kasi nung umuwi ito galing Manila, yumalabas lamang ito ng kwarto pu'y magpapakipsiyon na. At sa hindi may paliwanag na dahilan, bigla-biglang nawawala ang karamdaman nito sa katawan kapag ganoong oras. Yung may hinayaan na nila na gano'n ang ginagawa ng pinsan ko. Pero kanaunan ay hindi na nagugustuhan ng tiyuhin ko ang mga ginagawa ng anak nila. Palagi nang nakaangil at pabuyaw ko magsalita ang anak nila. Mapihin na rin sa pagkain. May ginahanap pa na pagkain pero hindi naman nila alam kung ano yan. Lahat ng paboritong pagkain ni Ate Elvira niluluto ni Tia Ambrosia pero wala pa rin. Ayaw pa rin kainin ni Ate Elvira ito. May mga pagkakataon ding nagigis na nila ng haping gabing nasa labas ng bahay si Ape. May gabi ngang nagising si Pio Enrique dahil sa nagkakabulong mga aladong manok niya. Kaya dalibali niyong pingintahan ng kulungan ng mga manok na yon sa likuran ng bahay. Kamunpik-punpikan niya palang mampas ng despodos ng bitbit ang taong nakaharap sa kulungan ng manok na ito. Mabuti na lang at lumingon ito sa kanya. Napag-alaman niya si Ate Elvira lamang pala yon. Mabilis niyang ipinaba ang hawak na kahoy at akmang lalapipan na sana ang anak. Pero napigilan si Pio Enrique sa pagyalakad. Lang makita niya ang panlilisik ng mga mata ni Ate Elvira. At parang wala ito sa sariling binali ang leeg na hawak-hawak nitong manok. May mga dabibing nakikipan niya si Ate Elvira sa labas ng kwarto ni Ate Noemi. Ang isa niya pang anak na kasalukulang buntis na. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay Elvira Noy. Hindi naman siya ganyan dati. Sana malinaw ako ng kutob. Wika ni Pio. Yan pala yung dahilan kung bakit gusto mo akong bumisita dito. Huwag kang madalala. Tipingnan ko to at alamin natin kung anong nangyari sa kanya para magamot na at makauwi na kami. Dagdag pang saad ng aking ama. Malakas ang pakiramdam niya na hindi ito normal na sakit.
Mukhang hindi madali ang gagawin kong panggagamat. Mapapalaban yata ako mayala. Samdi ni tatay. Anong ibig nung sabihin no eh? Anong mapapalaban ang sinasabi mo? Tanong ni Tio Nan. Alam mo King, unang pingin ko pa lang sa anak mo miyam go na eh. Palagi ko, yun ang araw na lang magiging aswan na ito. Anong yang gaw? Anong aswal? Inawid mo yung sinasabi mo pa no? Hindi aswan yung anak ko. Hindi na lapigilan ng tiyahin ko ang pagtaasa ng boses ang aking ama. Dadad naman sinaway ng tiyuhin ko ang tiyahin at sinabing huminahon. Walang magandang mangyayari kung idadaan sa taas ng boses at inip ng ulong lahat. Ito kasing kapatid mo. Ko ano-ano naman yung pinagsasasabi. Hindi pa nga natingnan yung anak napin eh. Maklakwan na laklak ng kung ano-ano. May tiwala ako sa kapatid ko ang burosya. Kaya manahimik ko na lang dyan. Doy, makiusap. Doon mo ang dapat. Alam ko sa ating tatlong magkapatid ikaw lang ang may kakayang gumamot. Ikaw lang yung takayang gumamot kay Elvira. Ilang beses na nang dinala sa ospital si Elvira pero hindi talaga gumabaling eh. Alam kong hindi isang simpleng karamdaman lamang ang nangyari sa anak ko noy. Pakiusap ng tiyo ko. At sinabi niya pa kay tatay na huwag nang pansinin ng asawa niya dahil wala naman ito may tutulong. Tila napaya naman si Tia Ambrosia sa inastan ng tiwin ko at sa isang iglap lang ay para siyang tutang na ring maamot humingi ng tawad sa aking ama. Ipi lamang ang lading tugon ni tatay bago niya nilapikan si Ate Elvira. Mga ilang hakbang na lamang ang layo niya sa pinsan ko. Nagsisisigaw na si Ate Elvira na para bang napapasok ito. At tilit niyang pinapalabas ng kwarto si tatay. Panay rin ang pagkamot ito sa braso at mukha nun. Ulam na may baklasin itong balat sa kakawan sa labis na pagkakamot. Sige, lalabas na ako. Huwag ka madalala. Lalabas na ako dito sa kwarto mo. Sagot ng aking ama't pinaas pa ang kamay. Huminahon na ang pinsen ko na yun. Paglabas ng kwarto ni tatay ay agad na inutusan niya si Tio Enrique na isaradong maigi ang pintuan. Huwag palalabasin ng kwarto si Ate Elvira. Ano man ang mangyari. Haalis na muna kami ng anak ko iting. May kukunin na akong bagay na alam kong pwedeng makakatulong sa anak mo. Para mapabilis yung gagawin kong panggagamot. Volunteers Pio Enrique na sasamahan niya raw kami para mas mapabilis ang pagkabalik sa bahay nila. Sinadyang na uwiling si tatay at sinabing indila. Banpayan nila lamang si Ate Elvira. At kung pwede lang sana yung na munang lumabas ng kwarto ang isa ko pang pinsan dahil buntis ito at hindi naman lingid sa lahat na mabango sa pang-amoy ng mga aswal. Ang isang buntis. Mas kailangan ka dito ng panili mo. Basta tandaan mo lang yung billing ko Hanggang hindi pa kami nakabalik huwag na huwag mong bubuksan ng pintuan na yan. Meron na akong binasar dyan kaya't hindi yan basta-basta mabubuksan ni Elvira. Hanggang walang ibang taong bububukas. Makakaasa ka doy. Hindi namin bubuksan yung pintuan na yan. Umuwi na wala kami ni tatay. Kinuha ng halamang gamot na maaaring makakatulong para mas mapabilis nang maalis ang yanggaw sa katawan ni ate. Habang naglalakad ay pinunong ko si tatay kung bakit tutulungan niya ang kapatid niya dahil yung grabe kong makapangmata ang pamilya nila. Kung makapanlaip na tamoy lupa kaming pamilya ni tatay ay ganun-ganun melawat. May himshot sinabihan akong gudnong pansin na mga maliit na bagay. Hindi lang siguro masaya ang pamilya ng kapatid niya kaya't o sino-sinong pamilya na lamang ang dilagawang pulutan sa chismisan. Tari, hindi ba't nadidiwata si P-Rating? Bakit hindi naman nandalaman na yung go na pala yung anak niya? Tining ko naman may hindi nalalayo sa kaalaman mo yung alam niya pagdating sa mga oras-orasyon na yan. Simple lang kasagot yan, Rere. Walang alam ang tiyuin mo pagdating sa panggagamot. Kaya hindi niya alam na yung gaw ng anak niya. Hindi naman porket maalam na pagdating sa pagdidiwata alam niya na rin kung ano sakit ng isang taong may bidaramdam.
Tulad lambing yan ng isang manggagamot at antingero. Halos magkapareho kung iisipin mo. Parehon may mga hawak na medalyon at may alam na orasyon. Pero kung susuriin mo maigi, magpaiba ng landas ang tinapak ng bawat isa. Hindi na ako makapagsalita matapos sabihin exactly, tatay. Tumahilik na lamang ako. Itinuon ang pansin ko sa paglalakad. Sa paggaan ng mga oras ay gabi na kami nakabalik sa bahay ni Tio Enrique. Nagulat pa ako nang makita kong patakbong sumalubong sa amin ang tiyuhin ko na parang napaparanta nun. O anong mangyari? Bakit parang napaparanta ka? Buy, si Elvira, nawawala. Ano? Eh di ba binibimem kitang bantay yung anak mo? Hindi basta-basta makakarabas ng kwarta yung batang yun ah. May dadbukas ba ng pintuan para makalabas siya? Ako po yung nabukas ng pintuan, Tiyong. Dinalan ko kasi ng haponan si Elvira. Pasensya na po, hindi ko naman alam na bawal palang buksan yung pintuan ng kwarto niya eh. Sabat ni Noe Minor, ang buntis na anak ni Tio Enrique. Napamura na lamang ng mahina ang aking ama nung marinig niya ang sinabi ni Api Noe Minor. Hindi na kami pumasok at agaran ng hinanap si Api Elvira. Noemi, Iya, pumasok ka na sa loob ng bahay at kahit anong mangyari. Huwag na huwag kang liwabasa. Naiintindihan mo ba? Wika ni tatay. At may inabot siya ritong alamang gamot. Awakan daw yun ni Ate Noemi at huwag bibitawan dahil ang halaman gamot may yun ay pangonto sa aswaw. Kadad naman pumasok sa loob ng bahay ang pinsan kong buntis at isinara na ni Tia Ambrosio ang pintuan. Agaran sinuong namin ng masukal na taliban sa likuran ng bahay. Hinarap si ate. Abuti na lamang talaga at bilugang buwan ng gabi niyon. Kung kaya hindi kami nalangapa sa dilim. Makaraan lamang ng ilang sandali. Sumenyas si tatay na huminto kani sa paglalakad at huwag gumawa ng kahit na alumang inay. Sabay turo sa hindi kalayuan nun. Nung matitidan ko ang hintuturo niya. Naguyat ako nun. Tita ko si Ate Elvira. Nasa isaw sulok. Meron itong nilalantaan, Sir Seth. Saliwan manok. Sulod-sulod nitong hilugot ang laman at walang tigil sa pagsubo. Habang umaangil na, para bang may kung sino ang mga agaw sa pagkain niya. Wala na. Nayanggaw na yung anak mo. Kalituloy na to. Bulong ni Tatay Steven ko. Ay, apang kaduin natin. Sinabi niya namang ulihin namin si Ape at ibalik sa loob ng bahay apitale. Lang sa dayon na hindi na makaarispat, hindi siya mahirapang gamutin ito. Matapos akong banduhan ni tatay tungkol sa plano niya, inihanda ko naman sarili ko. Pero bago pa namin gawin yon, tila ba naramdaman kami ni ate. Luliwan yon sa pinag-ukubian namin. At umamil. Pagkatapos ay gumapang yun na parang aso palayo. Habang talay-talay sa bibig nito ang karne ng manok. Sumigaw si tatay na habulin daw namin ito at huwag hayaang maalayo nun. Dahil sa oras na maalayo na umano ito, baka hindi may ito babalik pat sa ibang lugar magpagalagal at mambiktima. Lalong-lalo na sa mga kabataan, samgol at buntis nun. Mabilis na akong tumakbot hinabol ang pinsan kong tuluyan ng nayamgawa. Pero pila ba may saposa yata kong kumilos si ate. Dahil kahit na tababain ng pawa, wala itong kahirap-hirap na tumakbo. At sa isang iglap lang, nakalayo na't hindi ko na mahagilap pa kung saan ito nagpunta. Hanapin niyo! Alam ko hindi pa nakakalayo yun. Nararamdaman ko pa siya. Kailangan makipa natin at maibalik sa loob ng bahay. Dalawa lang yung pwedeng mangyari dito. Baka makapambiktima ng kao eh.
O baka siya pa yung madali. Mamatay. Hindi. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa anak ko. Hahanapin ko siya ano man ang mangyari. Nakaramdam ako ng awa ay Pio nun. Maluwa-luwa na ito. Dahil sa pag-aalala niya. Sinisi niya pa sa diridas sa imbingan na balaan si Ate Loime. At higit sa lahat ay imbingan na bantay ang maigi si Ate Elvira. Huwag niya na pong sisinam sarili na tiyo. Ang dapat nating gawin ay harapin na nating kaadad siya. Bago pa man may makakita ang kababaryo natin at baka, alam niya na, lapa na siya. Tama ka rin eh. Hindi ito ang oras para panghinaan ako ng loob. Isa-isa ko nang hinawi ang mga nagkukumpulang mga nakaharang sa talahiban. Piningnaw maigi bahi, baka nagtapago lamang doon sa kay Elvira. Maya-maya pa ay bigla na lamang may dumamba sa akin. At walang pag-aalinlangang kinalmot ako nang parang mahabag ko noon. Mabuti na lang laging alerto ako kaya't hindi ako masyadong napuruan noon. Ate Elvira, ako to si Rene, yung pinsan mo. Hindi mo ba ako nakikilala? Pila wala na yata sa sarili ang pinsan ko, Sir Seth. Kahit na ano pa man ang sabihin ko, at pilit na pinapaalala sa kanya na mabinsan kami. Tanging pag-anyol lamang ang ginagawa niya. Galit na galit na nagkukumaw na makalapit sa akin. Iniiwasan ko ang bawat takmanan bago niyang gawa. Nang mga tiyempo, pag-atras ko noon ay agad ko na itong pinaghaharambalis ng bitbit kong buntot ng pagi. Wala na akong pakialam kung saan man tamaan ng nilalaw na nagpupuwilit na tumamba sa akin. Kapag tinatamaan ko ay hiyaw ng hiyaw si Abe. Lasyang laging dahilan ang pagpinpid ng mga balahibo ko sa buong katawan. Tay! Mamito sa Pelvina! Paulit-ulit kong sigaw nun. Bago pa man makalapit sa akin si Itay at si Pio Iking, tali-dali nang kumaka si Abe. Kadad naman namin yung sundan hanggang sa lapanaw namin pabalik na ikaw sa bahay. Walang hiya. Hinahirapan pa kaming maghanap. Uuwi rin naman pa na. Sambit ko. Madaling, hindi na tayo mahihirapan pang huwihin yung bagong yanggaw. Siya na mismo yung pumasok sa bitag niya. Sambit ni tatay. At mabilis nang tumakbo papunta sa bahay. Nang daw sa bakuran na kami ay narinig naming sumisigaw si Ate Noyne at humihingi ng tulong. Dahil pilit man nagtatangkang yumalapit sa kanyang kapatid na yanggaw. Kinuha naman ni tatay ang panali at biluluwan ng orasyon. Inutusan niya akong dakpin namin si Ate Elvira at ipali sa kwarto nito. Nagtataon namang nakatalikod ang pinsan ko mula sa pintuan nun. O kaya naman ay nagmamadali na akong pumasok at agarang iginapo sa katawan niya ang bitbit kong panali. Sumunod naman si Katay at nagmamadali na namin siyang hinatak papunta sa loob ng kwarto nito. At doon ay pinali ng maigi. Napamura pa sa labis na hinga ng aking ama. Pinahirapan pa daw siyang tumakbo ni Ate Elvira. Hindi na siya nabsayang pa ng oras at mabilis din isinagawa ang proseso ng panggagamot. Matapos yung masigurong maayos ng pagkakakali sa pinsan ko kumuha ito ng kanbirang puti at ingikot sa buong katawan ni Ape habang nag-uusan ng orasyon bago sinintihan. Tapos ay binubulungan niya na ng orasyon ng pinsan ko. Unihip ito sa kamay niya at ibiin sa simura niya na para bang may hinuhuli siya na kung ano doon sa loob ng tiyan. Patuloy ang pagriritual ng aking ama. Hanggang sa nakita kong pawis na si ate. Halos maligo na ito ng pawis ang buong katawan. Sumisigaw ito at nagmamakaawang paawalan na umano siya. Dahil hindi niya kaya pa ang ginagawang panggagamot ni tatay. Mabuti naman at bumalik ka na sa wisyo mo, bata ka. Pinahirapan mo ako anina. May ina ko naman yung magpapahirap sa'yo. Sabi ni tatay. Tinawag niya ako at sinabihang pamasdan kong maigi ang ginagawa niya.
Dahil sa amin magkakapatiday ako na piyuing niyang hahalili sa kanya noon. At magmula sa araw na yon, sa bawat lakad niya na patungkol sa panggagamot, isasama niya ako. Tinanood ko na nga ito sa bawat ginagawa niyang pag-uusal at kung paano niyang pasukuin ng nilalaw na nagpupumilit kumapit sa sikmura ni ate. Nakailang beses na rin hinampas ng buntot ng pagi ang sikmura ni ate nun. Tapos ay ipinatapat pa niya ang usok-usok pang insensong may mga iba't ibang uri ng tayong halamang dahon. Pagkatapos ay sinulog niya ang 3 pirasong balahibo ng manok nun. Lunlang nalanghap ng pinsan ko ang usok, Sir Seth. Doon ko na itong nakitang pilit na nagpupundlas. Biglang lava pala mga kilay nito at maging ang braso ay may mga tumutubong balahibo na para bang balahibo ng baboy ramo. Si Dida Nenner, inabas po yung tunay mo anyo? Magtutuos tayong dalawa. Ano mabenta mong ikan na akong atakihin kanina ng hika at tarayoma? Lahat sa pinapahaboy mo ako ng pinahaboy. Sambit ni tatay habang ipinagpapatuloy pa rin ito ang ginagawang pagritual. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa mga pinagsasasabi ni tatay Sir Seth. Humaasar ron. Matapos ng pausukan ng pinsan ko, kinuha ni naman ang sanga ng kalamansing may mga dawan pa at pinahiran niyo ng langis yun. Pinagpapalo ng 7 beses na paulit-ulit tong katawan ni ate. Ang nanay naman ng pinsan ko ay walang tigil sa paghiyawa at sinasabing paawalan na lamang daw ni tatay ang anak niya. Ginagawa mo na parang baboy yung anak ko. Kung hambalusin mo niya hawak-hawak mong sanga. Ako ay hindi ko na paano o nakurok mo lamang yung anak ko, kahit maminsan. Ikaw ang hampas ka ka, Elvira. Dahil pang baboy at kalabaw. Walang hiyang talagang mangdagamot ka. Sinasabi ko naman kasi sa'yo, Enrique. Dalhin na natin sa ospital yung anak natin at hindi dyan sa kapatid mong nagmamagaling. Manahimik ka dyan ng prosya. Baka gusto kong ikaw yung hambalusin ko rito sa kaysa dito sa anak mo. Gusto mo ba? Nandi ka rito at managyan natin ng zapping yung namumutla mong banat na akala mo wala nang dugo sa katawan. Galit na baring ni Patay Pia. Sunod-sunod naman kung napalulok ang piyahin ko ng laway. At parang bigla na namang bumahagang buntot na napahawak sa asawa niya. Iking, kung mibigayan tumahinik yung asawa mo, pwedeng pakibusalan mo nga yung bibig niya. Masisiba na yung konsentrasyon ko sa dinadoong gamutan at pagre-repol eh. Pasensya ka na, Noy. Sagot ni Pio at pinatak na palabas ng kwarto ng asawa habang pinagsasabihan na parang bata. Muli ay tinuloy na ni tatay ang ginagawang panggagamat. Habang ginagawa na yun, sinasabain na rin ng bunungan ng orasyong pangpigal po at ibinadaan sa pag-ihip ng hangin para tamaan ang alabdad ng milalaw na kanino pa pan nakabantay at nakasilip sa taas ng bubungan. Maya-maya pa ay narinig kong mahimanakas na kalabuban sa kaas. Para bang may mga nag-aaway doon. Nagpagulong-gulong ang kung anumang sa bubungan. Pagkabagsak nito sa lupa ay narinig ko ang malakas na huni ng wakwa. Pila na sasaktan ng inay na yon. Padispas palayo ang huli kong narinig. Bagya namang natawa ang aking amatsuwigaw na. Uy mga swam! Madi kayo ng taong pinagbalakang hawaan na. Maraan mo na kayo. At dugo ko pa yung binalak yung isari sa dahiyo. Ipinagpatuloy niya na ang ginagawang panggadamot. Halos inabot kami ng 7 oras bago tuluyang napasukot na patayin ni tatay ang nila. Nala sa sitmura ni Abe. Usa na yung lumabas. Lang maisukol ni ate ay mabilis na itong dinakot ni tatay. Gamit ang ipin na telang may mga nakaukip na iba't ibang dasal. Iniladir niya sa garapan may rangis bago binuluwen ng orasyon na pinakpan. Matapos kalmadamot ang pinsan ko, hilarap ni tatay ang kapatid niya at sinabihang huwag nang mag-alala pa dahil magaling na ito. Salay maging tanda o mano kay Ate Elvira mga nangyari. Nung napahinga na si tatay,
Doon ko lang binalaman na layanggaw pa na si Api ng manliligaw niyong nabinilahan hindi kalayuan sa lugar. Base na rin yun sa pagsasali si Hiaki Riviera. Nagkakilala daw ang dalawa sa Manila. At mula noon ay hindi na nilulubayan pa ng aswalay ng pinsan ko. Marahil ay naramdaman ng Milelaw na wala siyang pag-asa. Kaya't para mapasaan na ito, hinawaan na ito ng pag-DSWR. Ang malaking pagkakamali niya na hindi niya alam na mangdagamot ang angka ni Ate Elvira. Ay ayon, hindi ito nagtagumpay. Sa susulubiha kapag may gustong manigaw sa iyo at hindi talaga may iwasang magbigay ng mga pagkain, huwag mong basta-bastang kaimin. Alam mo, pasalamat ka na ng taragart niyang gawanan dahil nakaya pa kang gamutin at nagapan ka agad. Paano nalam kung nilason ka ng manligaw mo at nasa Manila ka pa? Abay, baka nakakabaong ka na ngayon na bumalik dito. Dugdog ni Tapay. Kahit pananiin ng pinsan ko ay umiti ito at nagpasalamat. Humingi ng tawad dahil sa agaspangan ng pag-uugali nila. Hindi niya akalaing ang pamilyang nila itlait din ang magkakapatid. Ay siyang pamilyang mabiligtas pala sa kanya sa kapahamakan. Sino-sino pa ba magtutulungan kung tayo-tayo lang magpapamilya? Huwag mong sisihin ang sarili mo kung naging magasmang man ang pag-uugali mo. Sisihin mo yung nanay mo dahil yung tinuro niyo sa inyo magkakapatid eh. Biro lang. Huwag niyong seryoso yung sasabi ko, nandidiro lang ako. Pahabol ni tatay nun. At hinilot-hilot ang tuhod. Lumipas nga ang ilang araw ay bumisita sa bahay namin ang buong pamilya ni Tio Enrique at si Tio Anor. May dala silang inumin at mga pagkain bilang pasasalamat sa ginawang pabliligtas ni tatay kay Rape. Ano ba naman tayo? Wala yun. Dapat hindi na kayo nag-abala pang magdala ng pagkain. Hayaan mo na akong makabawi, Noy. Sa dami ng atraso ko sa iyo at teka, Nore. Kulang na kulang pa ito mga ginagawa ko ngayon. Ang totoo nga yan, lahihiya ako sa inyong dalawa eh. Kasi naing ko lang na pagdantong mula pala nung umangat ako sa buhay. Parang tinapalikuran ko na kayo. Ang laki ng pagkukulang ko sa inyo. Hindi ko natupad yung mga pinangako natin sa mga magulang natin bago sila namatay nun. Wika ni Pio. Sus, wala sa amin yan ni Kanora. Tsaka huwag nawa tayo magdraman pa. Mabuti pa'y mag-inuman na lang tayo. Hindi mo na wapapanggap na mga tao magpapagamot na yung araw. Pagmula noon ay nagtaayos na muli sila magkakapatid. Nanumbalik ang dating saya ng tatlong magkapatid nun. Patuloy pa rin ang kanilang panggagamot. Hanggang sa inuyan na itinuro sa akin ni Tapay ang kanyang karunungan. Yung malayong rayuman niya. Hinalan Sir Seth. Hindi ako ganun ka na ding malakas katulad ni Tapay. May mga alam ako pero parang nagdadalawang isip ako manggamot nun. Ibang-iba naman kasi talaga ang galing ng aking ama. Kumpara sa akin, ako po pa na si Andrew. 48 anyos na. Ang ibabahagi kong kwento ay mangyari noong dekada 80 sa isang hiblid na probinsya sa May Negros. Ito ay tungkol sa tinatawag nating kulam o sabihin na nating labinson po ako. Para lubos niyong maintindihan ko ano nga ba ang binsol, nakukuha po yun sa buntot ng pagi. Yung tinikyay na kamamatay kapag nasagi ng kamay ng may hawak nito o di kaya ay lalablapin ka ng malubha. Hindi ko naman aakalain, Sir Seth, na maaari pala yung gamiting kasaukapan sa pangungulam. Dati, nung bata pa ako, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganitong gawain eh. Akala ko kwento ng mga yon. Bilang panakot sa akin ng aking mga magulang para huwag mang-abuso ng mga tao. Dati kasi makulit ako at madalas na padalitan ng aking mga magulang. Sa madaling salita, bully ako noong kabataan ko. Naalala ko noong 12 anyos pa lamang ako. May negosyong pinagkakaabalahan ng aking mga magulang noon. Alam niyo ang tindahang nasa crackmel. Ang lasa ng kasiyahan ay naroroon kami at nagtitinda.
Kadalasan sa mga paninda namin, daanin, binalot na ulam, kanin o puso dito sa Bisaya. Ang uso ay yung kanin na nakabalok sa bawang ng niyog Sir Seth. Masarap yon, lalo na kapag may kapares na lechon o paksiw na isda. Halos nakilala na kami ng aramihan kaya marami talaga kaming suki nun. Hindi sapat na sina mama at papa lamang ang nagtitinda kaya umuha sila ng isang makakaalalay sa amin, si Ate Lisa. Pada kabilang barangay si Ate Lisa. Sa pagkakatanda ko, 18 anyos lang siya noon. Masipag at medyo tahimik. Basta trabaho lamang siya ng trabaho at hindi mahilig makipag-usap sa kahit sino. Isa yun sa mga nadustuhan sa kanya ni mama. Mabilis siyang bigyan ng mga bagay na kinaiinggitan ko. Kaya naman pakiramdam ko noon, si Ate Lisa na yung anak nila at hindi ako. Kaya ang mangyayari, mabilis ko po siyang binubuli noon. Gumagawa ako ng mga bagay na ikakasakit ng ulo niya. Mabilis ako magtalat sa bahay, mangupit sa bulsa ng panpala ni Papa at ibinibintang ko sa kanya yun. Kahit na ayaw akong paniwalaan ng aking mga magulang ay sinasadya ko talagang gumawa ng mga hindi maganda. Para kan isa nila si Ate Lisa at matanggal sa trabaho. Isang araw, umalis ng mga magulang ko para mamalengke noon. May iwan ako sa bahay kasama si Ate Lisa. Stay-in kasi siya para tipid na sa pamasahe noon. Naglalaro ako sa labas samantalang nagluluto naman siya. Doon Sir Seth, nakaisip ako ng kabulistugan. Lalo't alam kong wala ang aking mga magulang. Malihin ko sinilip si Ate Lisa na pinapatay na ang stove ko saan nakasalang ang kaserolang may namang minudo na. Amoy na amoy ko yung baon nun. At talagang natitempa kong tikman ng pagkain pero pinigilan ko yung sarili ko. Matapos hinalo ni Ate Lisa ulit ang laman ng aserola, pinakpan niya ito at saka pumasok sa banyo. Nagpadal siya doon. Kaya naman lumapit ako sa alan at biluksan yon. Alam ko naman kung paano buhayin ang apoy sa alan. Pinuruan ako ng aking mga magulang kung paano magsaing ng bigas ganit yon. Sinadya akong lakasan ng apoy. Kaya narinig ko ang tunog na nilikha ng sarsa sa kaserola. Tanda na kumukulo na naman ito. Ang gusto ko namang sana ay mga may sunog ang niluto niya para mapadalipan siya. Pero hindi ko inaasang mapapasobra ang ginawa ko noon. May naiwan kasing sandok na galas sa plastic noon sa ibabaw ng aserola. Latunaw ito dahil sa nakas ng apoy. Tumulo ang tunaw na bahagi niyon sa stove. May siyang inabutang tagpo ng aking mga magulang. Himanap ni Mama si Ate Lisa pero sinabi kong nakita ko siyang nagsi-cellphone sa banyo. Kaya naman dali-daling pinatay ni Mama ang stove. Nasunog ang pagkain at nahalo pa ang ibang natunaw na plastic na sandok sa loob. Kaya ganun na lamang ang galit ni Mama noon. Nang makalabas sa banyo si ate, kay tiral na napagalitan nga siya ng aking mga magulang. Ni hindi nila siya binigyan ng pagkakataon para makapagpaliwanag noon. Nagulat na lamang kami nang magpaalam kinabukasan si Ate Lisa at ni hindi man lamang ako tinapunan ng tingin. Humingi siya ng kanyang sweldo noon. Wala akong ka-idea, Sir Seth. May yun na pala ang huling pagkikita namin. Pagtalipas ng ilang araw, inis na inis ako. Halos lahat ng trabahong nakaatang dapat kay Ate Lisa, ako ang gumagawa. Maliban na lamang sa pagluluto dahil hindi ko pa kayang gawin ang mga bagay na yon. Ako yung naging runner nila sa pagbili ng mga sangkap sa tindahan. Dahil nasa bukiran kami, madalas inaabot ako ng ilang oras sa paglalakad dahil may kalayuan ng mga tindahan sa aming tahanan noon. Pakiramdam ko, Sir Seth, tila kasalanan ko lang din na napilayan sina Mama at Papa nang mawala si Ate Lisa. Isang umaga, kakabangon ko pa lang, inutusan na ako ni Mama na magpunta sa baryo. May iniabot siyang lista ng mga sangkap na kailangan kong bilhin noon. Labag man sa kalooban ko, napilitan ako magbihis at maagang umalis. Naglalakad ako doon at may iilang nakasalubong sa daanan.
Hindi pa simentado ang aming lugar at nagkataong umulan nung nakaraang gabi kaya naembyer na ako sa abot-tuhod na putik. Kapag ipinagpatuloy ko pa ang pagchichinelas ay mapupugto itong panigurado kaya para maiwasan yon, dinampot ko yung tsinelas ko at naglakad. Lumiko ako sa malaking puno ng mangga na madalas kong tambayan kapag napapadaan ako doon. Napakunot ang noo ko, Sir Seth, nang mamataan ko si Ate Lisa na naglalakad sa hindi kalayuan. Nagmamadali siya. Tila ba natatakot na baka may makakita sa kanya noon. Tumayo ako para sana sundan siya pero basta na lamang siyang nawala bigla. Hindi ko na lamang ito pinansin at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang napansin kong kumukulimlim na naman ang langit noon. Mabilisan kong binili ang lahat ng nasa listahan ni Mama. Nang pauwi na ako, bumili ako ng pritong saging at kinain sa daan. Hanggang sa madaanan ko naman ang malaking puno ng manggang yon. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko noong mga panahon na yon. At nagpalundag-lundag ako sa kabila ng katotohanang puno lang pinamili ang aking mga kamay. Sa ikatlong talon ko, nakaramdam ako ng matinding pagsigid ng sakit na tila ba umaabot sa aking kailaliman ng kalamnan. Nakakapanindig balahibo at hindi mawala-walang kirot yon. Otomatiko akong napadaos-dos pa upo at tiningnan ko yung paa ko na basta na lamang nagdugunon. Piniga-piga ko yun sa takot na baka nakatalon ako sa bubog o anumang metal na bagay na merong kalawang. Pagkatapos kong gawin yon, tinitigan ko ang eksaktong lugar kung saan ako nakatapak. Pero halos malukay ko na yung putik at marumihan na ang pinamili ko. Wala naman ako nakita. Nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib ko noon. Kakaibang nadarama kong sakit dahil umaabot talaga sa tenga ko ang kirot noon. Tila ba gumagrapang sa aking kaibuturan. Kahit na alam ko namang baka natinik lamang din talaga ako. Noon, nagsimula ang mga isipin ko tungkol sa tetano at sa mga maaaring maging resulta noon. Kahit napapangiwi, pinilit kong makatayo at dahan-dahang naglakad pa uwi. May ilan akong nakasalubong sa daan at nagtataka kung bakit iika-ika ako. Hindi naman kasi nila makitang dugo sa paa ko noon dahil nabalot yun ng putik. Hanggang sa makauwi ako sa amin, hindi ko magawang ipagtapat kay Mama na nabubog ako o kung may naapakan ako na matulis noon. Hindi ko nga tiyak kung bubog ba talaga yun eh. Basta naisip ko na baka kung ano lang yung natapakan ko na yon, mawawala din sa susunod na araw. Basta ang alam ko lang, masakit ang parteng na sugatan. Sobrang sakit. Sa harapan ni Mama ay nagkukunwari lang akong walang nararamdaman noon. Alam ko kasing kapag nagsumbong ako sa kanya, ako lang din ang pagagalitan. Kaya hindi ako nag-iingat, kaya naghanap lamang daw ako ng problema. Kabisadong kabisado ko na ang ugali ng Mama ko, kaya iniwasan ko na lamang din na magsalita noon. Nang maihiga ko ang aking mga paa, naramdaman ko yung bahagyang ginhawa. Kaya naisip ko na magiging maayos din naman yon. Bagay na nagkamali ako, Sir Seth. Nang magising ako kinabukasan, namamaga ang kaliwang paa ko. Namumula ito at halos hindi ko may tapak. Doon na lamang yung takot o yung kaba na nararamdaman ko noon. Bakit naging kasuklam-suklam ang itsura ng paa ko? Anong nangyari at namamaga ito ng husto? Halos magwala ako at mag-iiyak dahilan para katukin ako ni Mama sa kwarto noon. Maging si Mama, natakot sa nakitang pamamaga ng paa ko na hindi na siya nagdalawang isip para isugod ako sa ospital noon. Yun na ata ang pinakamahabang oras ng pagbiyahe namin dahil tila ba sinisilaban ng paa ko sa labis na sakit. Kagad akong inasikaso nang makarating kami sa pagamutan. Tinanong ako ng doktor kung ano ba ang nangyari sa paa ko noon na kaagad ko namang isinalaysay sa kanya. Iminungkahi niya kina Mama at Papa na turukan ako ng anti-tetano. Na tetano umano ako dahil sa kung anong natapakan ko noong nakaraang araw. Naisagawa ito kaagad
dahil may pera naman silang pangbayad noon. Na-confine ako ng mga ilang araw hanggang sa nahayaan ako ng mga doktor na makauwi na. Bagya nang nawala ang pamamaga kaya naging kampante na rin ako nagagaling na yon. Nang makauwi ako sa bahay, regular kong iniinom ang mga gamot na nireseta sa akin. May mga ipinagbabawal na magalang ko ding sinusunod at pinapakinggan. Kahit papano, aminado akong nabawasan ng konti ang pagkakabalisa ko noon. Lumipas pa ang ilang linggo. Pakiramdam ko'y pawala na ng pawala ang sakit noon. Ang ipinagtataka ko, napalitan ito ng pangangati. May ointment naman na binigay yung doktor sa akin noon. Sabi pa niya, normal lang daw sa balat ko ang mangati dahil lumobo ito ng mamaga at nabinat. Kaya ngayong bumalik na sa normal ay halos naging libangan ko ng pagkamot rito. Palagi akong sinusuway ni Mama na huwag kong kamutin gamit ng aking mga kukuang pako. Pero sadyang matigas ang ulo ko. Halos yun ang naging trabaho ko dahil habang kinakamot ko ito, mas lalong nangangati. Nakailang buhos na ako ng alcohol at iba pang pangtanggal pangangati pero hindi talaga mawala-wala yun. Naiirita na ako na madalas ko ng kurtin ng aking paa hanggang sa umabot sa puntong magsugat na ito. Pero kahit ganoon, hindi pa rin ako nabahala at pinapaikutan ko pa din ng pagkamot ang sugat na yon. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong kamutin ng malakas pero hindi mo naman magawa dahil sa sugat. Kaya kinukurot-kurot na lang. Ganun ang nais kong gawin palagi sa pako. Pero isang umaga, habang kumakain ay inatake na naman ng pangangati yung pakong yon. Habang abala ako sa pagsubo, kinamot ko yung pako noon. Binaliwala ko ang bigla ang pagkabasa nito. Malapot at tila ba nangangamoy malansa. Natigil lang ako sa ginagawa ng mapasigaw si Mama at sininghalan ako. Natigilan ko na umano ang ginagawa ko noon. Saka ko pa naisipang tingnan yung paa ko para lamang matigilan ng makitang basa na yon at punong-puno ng dugo. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Panuyo yung lalamunan ko. Pinakiramdaman ko ang init na yun na bigla na lang gumapang mula sa kamay papunta sa tenga ko na nagpatindig talaga ng mga balahibo ko. Hindi ko naramdaman na nadurugo na pala yun. Muli ay ginamot ito ni Mama habang may kasamang sermoy. Aya, hindi ko raw dapat kinakamot ang aking paa dahil posible itong infeksyon. Natatandaan ko, Sir Seth, biniro ko pa si Mama na masyado lamang siyang paraning kaya nabatukan niya pa ako noon. Pinagsabihang magpahina na lang sa kwarto ko. Muli akong natulog. Pagkagising ko, napakasama na ng pakiramdam ko noon. Hindi ko maiwasang mapatunala ng makita ko yung paliwang pa ako. Muli na naman yung numaga. At sa pagkakataong yon, nagtutubig ang sugat na nilikha ng koo, dugo, at may kasamang nananuan. Pasintabi po sa mga kumakain. Nagpunta naman kami sa doktor para magpareseta ng gamot. Sa totoo lang na ayaw ko nang bumalik doon. Napakaraming bawal at hindi pwede. Wala naman akong magawa dahil masyado nang matagal ang karamdaman ko nito. Yun pala, Sir Seth. Wala akong kamalay-malay na yung pagsusugat pala sa pako. Dulot ng pagtamot ay siya pa ng simula ng matinding kalbaryo ko. Buwan ng Pebrero noon, nagising ako mula sa mahimbing na pagkakatulog. Napaawir din ang panaginip ko. Nasa tabing dagat daw ako. Namhuhuli ng padi. Umilin ako at iwinaksiyan sa isipan ko. Bumangon ako. Kinuha ko yung betadine para lagyan ng sugat sa pako. Nakapagtataka. Kinamot ko lang naman yon pero bakit parang lumalaki yung sugat? Mas naghahakot pa ng dana noon. Nahihirapan na ako sa sitwasyon ko. Hindi ko na na-enjoy ang buong 12 anyos ko dahil sa nangyari sa pako. Parang tinanggalan ako ng kanayaang sumaya. Ultimong pagpunta na mag-isa sa banyo.
Mahihirapan akong gawin yon. Napakabigat ng paa ko na parang mapuputol kapag pinangka ko itong ipapa. Unti-unting naapektuhan ng aking namamagang paa ang kalusugan ko noon. Halos ayoko nang kumain. Nimbi naman sa wala akong dala. Nabugutom din naman talaga ako. Nawawalan lamang talaga ako ng gana sa tuwing sumusubo ako. Malalanghap ko yung paa ko na napakasama pala din ng amoy. Amoy naaadlas. Amoy nala. Dahil doon, namayat ako. Nalanim ang mga mata ko. Nawangan ng mata. Naging kailap sa akin ng antok at kahit subukan kong matulog ay ginidising naman ako ng tirot ng aking paa. Gabi-gabi na akong napapaya at tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ba ako binigyan ng ganitong klaseng karamdaman. Tila kasi sa tuwing ginadamot ko ang paa ko, mas lalo itong lumalala, Sir Seth. Madaanin na buwan na akong ganito hanggang sa tuluyan na sumuko ang lakas ko. Marapay ako sa kama at nakahiga na lamang habang dahan-dahang naabnas yung paa kong ito. Ako man, nawawalan na rin ako ng pag-asa noon. Pakiramdam ko, mamamatay na ako. Masakit na yung paa ko, iniiwasan pa rin ako ng mga tao. Nasasaktan ako sa tuwing naririnig ko ang aking mga kapitbahay na nagko-komentong buhay pa raw ako. Na agnas na laman ko. Ilan sa kanila ay nagsabing baka diabetic daw o may diabetes ako. Nakailangang putulin yung paa kong yon. Pero ilang doktor na ang nilapitan namin para magpasuri pero walang lumalabas na resultang wherever lang diabetes ako. Halos mawala na ako ng pag-asa. Pumayap na ako na mutla at nagmumukhang lobo na magsimulang magmalas ang aking kanan pa at malahi pa. Mas lalo akong nahirapan gumangon na kailangan pa akong alalayan ni na Papa para lamang makasandali. Sa halip na makatulong sa kanila, naging pabigat pa ako noon. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Nakakagawa naman ako ng paraan para makatulog. Nagbetaka ako dahil panadi ko namang napapanaginipan si Ate Risa. Hindi ko naman na siya nakikita. Bilanggit ko ito kay Mama at buon siya napigilan. Noon din, nagpa siya siyang kontakin ng lola kong nakatira sa Way Cebu. Lisinanggunin niya kay lola ang mga nangyari sa akin at ang mga napapanaginipan ko. Siya man daw, ilang beses na din daw napanaginipan si Ate Lisa na nanghuhuli naman ng pagi sa tabing dagat. Payo ni Lola, hindi umano doktor ang kailangan ko, kundi albularyo. Pumangan pasada si Papa ngunit nagpumalit si Mama na wala naman daw mawawala kung susubukan lamang namin. Nagtanong-tanong si Mama sa ibang kaanak namin kung saan ba may magaling na albularyo sa bayan. Kada naman kami sinamahan ng pinsan ni Mama na si Tio Kuling sa Panay City para puntahan si Katasyo. Noong mga panahon na yon, siya ang pinakakilalang albularyo sa nasabing lugar na marami na raw itong pinadaling na karamdaman. Kabilang na, ang wala kagaya ng sakit ko. Daya nga rin daw nitong pagaringin yung mga baliw at isinumpa. Dainggan niyo ako magpunta at dumungaw ang munting pag-asa kahit papano. Pero isip ko, baka sa albularyo lamang ako ganaling, di ba? Kaya hindi ako nang hilayang nang bumiyari kami ng hanislap ng oras para lamang makarating sa tahanan ni Katasyo. Hindi ko alam kung makakaramdam ng kasabikan o pamamangha ng makita siyang nakabang sa labas ng kanyang tarangkahan. Sabay sabing, alam niya daw na may sadya kami. Kaya hinihintay na kami. Tabay man ginagawa namin. Isinalaysay ko ang nangyari mula sa simula. Kaya napatipig sa akin si Katasyo. At sinabing mukhang hindi normal ang kumamaga ng paa ko. Inanong niya ako kung wala ba akong nakaaway o nakadalik kaya napakunot noo ako noon. Saka ko sinabing wala naman. Kabad siyang kumuha ng panandanitang may asin at kandila. Hindi ko na narinig pa kung ano yung pinagsasasabi niya. Basta ang alam ko lamang ay pinatakan niya ng kandila ang palangdanitang yon. May nabuong imahe doon. Nagkapinginan kami ni Mama at Papa. Napahawak ako sa kanilang kamay na uli.
Ilapad ni Katasyo ang anbila at kunin naman ang isang maliit na paso na may nagbabagang uling. Inutusan niya akong itapat sa baga ang aking namamagang paa. Sa kanya ito binuhusan ng kamalyan. Labasigaw ako sa sakit noon. Gumuhit na naman ang kirot noon sa buong paibuturan. Nais mong alisin ang aking paa pero mahigpit na naman itong hinawakan at pilit pang ipinapapat sa uso. Minuestra lamping ng ko ang aking paa at nabulat ako ng may nagpanpal sa balat ko. Anya, tama raw siya ng hinala. Kinukulam mo umano ako noon. Hindi ako nakapagsalita kagad. Tila nahirapan sa pantanggap ang aking utak sa kaning sinabi. Kulam. Sino naman ang maaaring kumulam sa akin, di ba? Wala akong kaaway at masyado pa akong bata noon para magkaroon ng kaaway. Umiling ako at sinabing wala pa natin akong nakaaway noon. Yan naman kinuha niya ang palang danita at ipinuno sa akin ang nabuong imahe doon. Nang mapipigan ko ito, dito ulit ako kinilabutan ng husto. Tila may kahawid ang imahe na yon. Pero hindi ako naniwala kaagad. Baka kasi namamalikmata lamang ako noon. O baka niloloko lamang ako ng lalaking kaharap ko. Baka nagpapanggap lamang siyang albularyo. Pero hindi. Alam mo, Sir Seth, kahit sa mura kong edad, probisado, at alam ko na kung paano kumiyapis ng taong seryoso sa mga sinasabi niya. Muli akong yumuo noon at napatipig sa imahe. Kahit na anong baliktad ko sa imahe, mukha pa na dali apilisang nakikita ko. Galip na balit siya noon. Manimig at pinagpawisan ako ng walang dahilan. Ayon ni Katasyo, may ginawa raw ako na labis ng ikinagalit, kaya hindi nga ako tipigilan hanggat hindi ako nagdurusa. Muli na naman gumapam ang kilabot sa buhong pagtatawa. Walang binanggit na pangalan si Katasyo sa kung sino man ang kumulam sa akin pero kilala ko naman kung kaninong imahe ang lumabas sa palandanis ba. Naalala ko ang araw na nagsimula ang amalasan sa buhay ko. Hindi ako namamalikmata ng mga panahon yon. Titoong nakita ko si Ate Lisa. Mamadali at tira natatakot na may makakita sa kanya. Ewan ko ba kung bakit bigla akong nagsisi sa lahat ng ginawa ko kay Ate Lisa. Mula nang makasama namin siya, wala namang ginawa si Ate Lisa na maahing ikadarit namin . Maayos at malinis siyang magtrabaho. Madalang at pakikinig sa mga bagay na nais namin mangyari ngayon. Bigla akong nanliit sa inasal ko. Nakaramdam ng konsensya at sa halip na magalit sa kanya. Pakiramdam ko, nakarama ako dahil sa kakulipan ko noon. Kaya nagdurusa ako. Napayak si Mama at humingi ng tawad sa akin. Aya, sila raw ang dahilan kung bakit kinulam ako ni Ate Lisa. Kung nalaman lamang daw nila kaadad na parito ang gagawin niya, sana'y hindi na sila naganap ng katulong noon. Emilino ko at sinarbing kasalanan ko ang lahat. Nagsimula na naman ang panlalamig ng aking kamay habang namamawis ang aking nonal. Inimerapyos na ako noon, pero kailangan ko talagang tatagan ng loob ko. Nakakahiyaman pero aamin na ako sa masasamang bagay na ginawa ko noon. Pikit mata kong inamin na ako ang nabsunog ng dapat sana ay uulamin namin ang gabing hiyoy. Naligimis kasi ako noon dahil mas pinapahanadan pa ni na Mama at Papa ang taong estranghero at hindi pa namin kadugo. Hindi sila nakapagsalita at walang binitawang anumang komento. Si Papa walang inik na umalis samantalang humahagagod si Mama noon. Lakas loob na pinanong ko ang albularyo kung ano ba ang pwede kong gawin para gumaling ang paa ko. Pwede ba akong lumapit kay Ate Lisa plumingi ng tawad? O ano ang pwedeng ipaontra ko para mawala na ang matinding karamdaman na dumapo sa akin? Sabi ni Katasyo, kung alam naman daw namin ni na Mama ang tirahan ni Ate Lisa, puntahan namin siya, humingi ako ng tawad. Tumango ako at napagtanto na pakanaking kasalanan ng aking nagawa. Walang nagagawang mabuti ang bullying sa isang tao.
Matapos kaming basbasa di katasyo, bumiyahe kami pa uwi. Pero hindi sa aming bahay kundi sa paanan ni Ate Lisa. So tarangkan, huminto ang sinasakyan naming motosiklo. Napalinto naman sa pagwawalis sa harapan ng bahay ang isang ginaw. Binati po ng aking mga magulang at papansin kong tila hindi na nagulak ang matanda nang makita kami noon. Kahit hindi na di matanda ang bungad niya sa amin ay napakumbaba pa din kami dahil syempre may kailangan kami. Umismiti pa ng isalaysay ng aking mama ang nangyari sa akin at napunta kami sa kanilang tahanan para humingi ng tawad sa aking ginawa. Yung mga magulang ko ay nagmaawa noon. Habang sinasabing masyado pa akong bata para madusa sa ganitong klaseng sakit. Ako man ay napaluwa, Sir Seth. Dahil hindi man lamang kami pinapasok ng matanda sa kanilang bahay. Di hindi kami inabutan ng upuan. Tanda na malaki nga ang galit nila sa amin. Sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Mama, kumilos ako at gumawa ng sariling hakbang. Lumuhod ako kahit hirap na hirap talaga sa sitwasyon ng mga paa ko. Danyin ninig na napapahiyaw ako sa sakit. Dahilan para biglang maluha ang mga mata ng ginang nang mapatingin sa amin noon. Anya, nadamay lamang umano ako. Pero ako ang napagbintunan ng lahat ng sakit at hinanakip na kay tadalilasanang nakabaon sa limot. Pero sadyang may mga pagkakataong ang taong nagdadala noon ay naghahanap talaga ng kasagutan. Dahil kapag ang kanyang pagkatao ay hindi buho. Naguruhan kami ni Mama. Samantalang napayo naman si Papa. Hilarap na matanda si Papa at sinabing ipagtapat niya na lamang gawang totoo noon. At hindi naman pala galit sa akin si Ate Lisa. Kay Papa galit si Ate Sir Seth. Ginawa lamang nito ang bagay na yon. Dahil naawa na raw ito sa miserableng buhay na bimanas ni Ate Lisa at ng kanyang ina. Sa labis ng pagkagulat namin, humagulgol si Papa at siyang humarap sa amin para humingi ng tawad noon. Anya, matagal na nang ipinago ang lihim sa kanyang nakaraan. Pero kailan lang kasi niya nalaman na si Lisa po pala, anak pa na niya sa una niyang katipan. Binata pa namang si Papa nang mabuntis ikaw ng anak ng ginaw. Ngunit dahil takot si Papa sa obligasyon noon, pinalikuran niyang babae. Sa kabigaan ng katotohanan nagmamahalan sila. Sinubukan niyang hanapin ang dating katipan nang malamang nabuntis ito. Pero huli na ang lahat nang malaman niyang namatay pala ang babae sa palamanak noon. Hindi yan naging lingib sa kalaman ni Ate Lisa. Nadulot yun ang hinalapit sa kanyang puso. Dahilan para magpanggap na katulong para makilala ang kanyang ama. Ang ginawa kong kabulastugan ang ladbulak kay Ate Lisa sa paggawa ng hindi maganda noon. Then, ilang araw matapos yung umalis sa amin, napansin ng lola ni Ate Lisa ang ginagawa nitong pagpipirik ng andila sa likuran ng aking litrato. Naghalo ang sipon, naway at duha ko dahil sa matinding emosyon. Hindi ko alam na sa kasiyahan natatamasa ako. Datiwa sa yalap taramyaan ay may isang nilalang pala ang nagnunuklok sa isang tabi at maniniwalang inagaw ko ang kanyang kaligayahan. Hinanap ni Mama si Ate Lisa. Pero nagulat kami nang ipresentar niya ang isang tagagawa lang na puntod sa likod ng bahay nila. Haya, matapos dawin ni Ate Lisa ang pangulam sa akin, hindi na raw nito nagawang makatulog. Gabi-gabing umiiyak si Ate Bay sa konsensya. Lalo na't nababalitaan niya raw ang paghihirap na binanas ko. Hindi siya tunay namang kukulam, Sir Seth. Kundi nagpanong-tanong lamang daw sa mga nakakaalam noon. Hindi na rin niya magawang bawiin ang karamdamang ibinigay sa akin. Hindi siya marunong. Nang malaman niyong nakarapay ako sa kama, walang pagdadalawang isip din siyang kinuha na lamang ang buhay niya sa pamamagitan ng pagbigpi sa kanyang sarili. Suwikip na ba yung bidbib ko? Pila ba may humapdi sa puso ko noon? Kung gaano kahirap ang binalas ko at alam kong ganoon din siya. At sa unang pagkakataon, lumod talaga ako sa punta niya.
Nagtirik ako ng puting kandila kasabay ang taimtim na pakikipag-usap sa kanya noon. Laging maaris din naman ang pag-uusap namin ni Lola Pening, ang lola ni Abiza. Nagkapatawaranap na lang akong maghahanap din ng paraan para makatulong sa aking pagpapagamot. Hindi sumukor mga magulang ko. Muli ay bumalik kami sa bahay ni Capasio. Isinalaysay namin ang nangyari kay Abiza. Wala siyang nagawa kundi mapailing-iling na marahil ay dahil huy na ang lahat para sa akin noon. Mapait akong napangipi. Sinabi ko kay na mama at papa na kung hindi kalabisan, maaari ko ba silang makasama sa isang bakasyon para sa huling pagkakataon. Labis na naantig ang damdamin ni Capasio noon dahil sa mga sinabi ko. Noon din, inutusan niya akong maligo sa dagat at ibabad ang aking katawan hanggang lieg ng kanahating araw. Walang tanong-tanong na ginawa ko kaagad ang kanyang sinabi. Naisip ko, wala din namang mawawala sa atin. Mamatay na ako. Dahil mas lumalala na ang pagkaagnas ng aking panon. Buhay pa ako, nabubulok na ito. Halos nakasanayin ko na lang yung amoy eh. Matapos kong gawin ang sinabi ni Capasio, isang malawak na nipi ang iginawad niya sa akin. Napakalaking pagkakamali ang ginawa ni Apelisa na pagkipit sa kanyang buhay. Dahil wala din namang ibang lunas para sa pinik ng binsol na kanyang iginawad sa akin kundi ang maligo sa dagat. Inilarawan ni Capasio ang ginagawa para umipekpalan. Mas maganda raw kapag maputik dahil nakikita ng kung sino ang may balak ang bakas ng paong nais nitong kulamin. Ibinabaon yun sa bakas ng paa kasama ang isang ritual. Kaya pala nakita ko si Apelisa noong nagpunta ako sa baryo na tila nagmamarbalinon. May ginawa pala itong kababaragan. Ilang linggo akong nanatili sa tahanan ni Capasio hanggang sa tuluyan akong gumaling. Pakiwari ko, isang himala ang nangyari. Walang naiwang bakas ng pagkabulok ang aking paa hanggang sa magawa ko ng makalakad ulit. Hindi ko napigilan ng mapaiyak. Akala ko katapusan ko na. Akala ko wala ng pag-asa para sa akin pero sadyang kaibuti ng Panginoon. Dahil binigyan pa nga ako ng pagkakataon para mabuhay. Let's see, binlik siya sa akin nung naging karanasan ko sa ulam. Naway magsilbing aral din ito sa lahat ng huwag tayong basta-bastang mambuli ng pahimik na tao. Hindi natin alam kung ano ang posibleng tumatakbo sa isipan nila. Mga kagiliw, yung magpadala nito o yung sender, hindi po siyang nakaranas. Point of view ka lang. Pero badbag ng sender natin, hiningi nga di pa sa nakaranas na ito yung binsol. Masa palalalaga niya daw yon. Pero hindi pinapahawakan sa kanya kasi baka meron pa umanong naiwang ritual doon, yung stepsister niya. Baka daw lumipat sa kanya. Mas mabuti daw na ilibing na lamang yan para wag nang makadisgrasya sa iba. Yung binsol ay yung pinik ng pagi. Pawantaw din sa aswar. Dawa ng takot na yung aswar sa buntot tabi, di ba? Magtabikit lamang ang binsol at buntot ng pagi. Maayos lamang na pinipili yon. Kasi kapag napinik ang may hawak nun, ladakarit itago niyo na lamang ako sa palalan busy. May ibabahagi lamang akong kwento. Nung una, hindi ako sigurado kung totoo pa gawa ng galing lamang din ito sa nanay ko. Laitago na lamang natin sa palalang Dahlia. Pero napagtanto ko talaga na may punto at totoo. Alam niyo kung bakit? Minsan na rin akong nakaralas ng kababalagan sa dating bahay namin sa Katbalogan sa may Samar. Ito ay sa bahay ng lola kong si Isa. Lamatating na Yumao. Sa timog ito banda at malapit sa dagat. May natuklasan ako na siyang ikinamangha ko talaga sa nanay ko. Ayon sa nanay Dahlia, nangyari ito noong dekada 80. Nasa 25 taong gulang pa lamang siya ng mga panahon na yon. Dalaga pa. At sa mga puntong yon, pinaglalamayan si Lola dahil na namatay ito. Dahil lang sa malubhang rayuma. Napala Sir Seth, itong si nanay,
Menopausal baby po ito. Malaki ang bahay ng angkan sa nasabing lugar. Sa itsura pa lamang, sobrang yaman na nito sa kasaysayan. 2 palapag yun na may magandang bulwadan dahil sa iba't ibang tanig na bulaklak. Naroroon lahat ng mga kapatid ng Nanay Dahlia. 4 sila. Siya lamang ang babae at pinakabunso syempre. Hindi masyadong masakit ang kamatayan yon. Matagal na umanong namamaalam itong si Lola Lisa. Gusto niya magpahinga pero kinakailangan yung makausap ang lahat ng mga anak niya. Dapat ay walang malulungkot. Dahil ang pagkamatay umano ng isang tao ay siyang pagkakaroon ito ng mas maginawang buhay sa paraiso. Dapat ay pawaladaan umanong naiwang mga ari-arian. Hindi alam ng narinoon kung bakit sa huling habihin ko siyang kinausap. O at nakausap ng lahat ng mga anak. Pero may mas maselan pa sa usapan yon na ipinukul naman din ni Dahlia. May sinabi ito sa kanya na siyang nagpabago ng buong pananaw niya at pagtatao. Ayon daw kasi kay Lola Lisa, si nanay ang napili niya para maging paghahalili niya sa ibang bagay. Sa kultura at hiwaga umano ng angkan. Malalaman natin yan sa kabuuan ng kwento mga kagiliw. Matapos ang libing nun, bagamat naging kumun na ang tahanan, sinalay yung napagkatiwalaan ng mga kapatid niya. Wala din naman kasing problema dito. Nawalan yung mga kapatid niya. May sarili-sarili ng pamilya at madadanda ang pamumuhay. Ang iba rin Tagalayte, habang ang sinunda naman ng nanay na ang kuya ni si Armando, tabi ibang bayan na, sa kabilang lungsod. Ang kasama ng Nanay Dahlia sa mga panahon niyon ay ang katiwalang si Mang Gigi. Ito ang pagpanatili ng kalinisan sa bahay, kasama ng anak nitong matanda lamang ng 3 taon si nanay. Awagin na lang man natin siyang Dodong. Ito din may laging nakakausap ang Nanay Lisa, maliban kay Manang Gigi. Para na silang magkapatid nun. Sa kabila ng lahat, bit-bit ng Nanay Dahlia noon ang palamba sa mga huling habilin ng kanyang Nanay Lisa. May mga alaga si Lola Lisa, Circe. Ito ang iniwan niya kay Nanay Dahlia. Mga milalang umana ito. Pero hindi binanggit ng Lola Lisa o ano ang mga yon. O sabi na, tuklasin na lamang daw yun ng Nanay Dahlia. Dahil bang naman si Nanay Dahlia ang napili niya, posible pa rin hindi ito ang piliin na mga alagang yan. Mahirap naman daw sabihin sa kung ano ang mga ito. Lang hindi naman magugustuhan ng nanay ko. Wala din kasi umanong silbiyon dahil hindi magpapakita kay nanay ang mga ito. Kapag nagpakita ay ibig sabihin nagugustuhan si nanay na mga yan. At kapag naging ganon, magiging mapalad si Nanay Dahlia. Ang mga alaga umano ito ay ang naghatid sa angkan ng swerte sa buhay. Lahat ng mga pinapangarap, magiging positibo mo rayon. Basta't sinasamahan lamang umano ng pagsisikap at hindi inaasa sa mga alaga. Hindi alam ni Nanay Dahlia kung ano ang bubungad sa kanya. Pero nakakasigurado siya noon na isa itong katatakutan. Hindi malingit sa kanyang kaalaman ng mga kakatuwang bagay. Dahil napalaki sila ng Lola Lisa na laging bukong bibig nito ang mga nakakatakot na mga kwento. May pagkakataon pa nga noon na nagkausap si Manang Gigi at Nanay Dahlia. Ibang paksa. Pero isbisingit ni Nanay Dahlia ang usapin kung may mga maligno ba daw sa lugar na nagpapakita. Dagdag pa niya, may nasabi kasi ang kanyang nanay bago pa ito namatay. Pero sa kabila nun, umiiling si Manang Gigi. Makikipang nagtataka pa ito at sinabing bakit umano nasabi yan ng Nanay Dahlia. May mga nagpaparamdam ba umano dito na nakakatakot sa paligid ng bahay.
Pero nilista lamang noon ng Nanay Dahlia ang usapin yun. Umiling at sinabi niyang huwag na lang daw yung isipin pa. No pala, sa mga magtatanong na bakit parang walang anamang Nanay Dahlia ko dito. Ito kasi silang magkapatid. Lumaki sa ibang bahay. Sa kabilang lupain na kung saan dito naman sila inaalagaan ng isa pang katiwala noon na matagal nang yumaw. Lumboy pa nga daw ng tatay ni Nanay Dahlia na si Lolo Mateo. Hindi sila pinapapunta sa komon na tirahan gawa ng pinagbabawanan sila ng Lola Lisa. Bata pa si Nanay. Nagtataka na talaga siya ron. Napapadalaw naman daw siya sa lumang bahay at wala naman siyang ibang napapansing kakaiba dito. Napapatanong pa nga siya sa isip noon kung bakit sila pinagbabawalan ng nanay niya. Samantalang si Lola Lisa naman, dito na mamanagi at halos hindi na sila dalawin sa kabilang bahay nila. Walang ibang pinagkakaabalahan ng Lola Lisa nung nabubuhay pa. Ang hindi ang pamalakaran ang mga saop sa lupain at magtanim ng kung ano-anong gulay at prutas. Kagaya ng kalabasa, pakwan, saging, mga ampalaya, bataw, mani, mais, at marami pang iba sa lugar na yon. Nayong namatay na ito, saka pa lamang siya nakadaong doon na matadal. Di niya napagtatantuan dahilan kung bakit sila pinagbabawalan nun. Na may lihim sa bahay na ito, na siyang maselan at pingin ng nanay. Parang delikado. Totoo. At ito na nga yung mga huling habilin sa kanya. Sa usaping ari-arian naman, ayon kay Nanay Dahlia, masagay ng kanilang buhay. Yupain ang isang inaasahan na may maraming tanim na mapagkakakitaan. May mga saop din sila na may sinasakupang lupa pero pagmamayari pa din ng pamilya. Bukod pa dyan, may ibang negosyo pang pamilya. Isang malaking tindahan sa bayan at farm bilang may mga babuyan, patining ng baka at kambingon. Lahat ng assets ng pamilya ay may kanya-kanyang pinagkakatiwalaan. Ang kinikipan naman ng mga ito, diretso sa bangko, na kung saan naman lahat ng mga kapatid niya may access doon. Pero lahat naman ng mga yun, hindi nang lalamaw. Hindi sila umaasa dito. May sarili din silang pinagkakakitaan. Tapos sa pag-aaral si Nanay ay isa ng nursiko pero hindi niya na pinagpunan yon. Bagkos, ang matalaga na lamang sa nupay ng pinaplaning ang hawakan. Habang tumatakbo ang araw ron, laging pinapakiamdaman ni Nanay Dahlia ang paligid ng bahay. May mga gamit doon na sadyang kakaiba para sa kanya. Lalo na ang dalawang banga sa gilid ng kanilang kusina. Sa labas yun at nasa malapit sa lababo. Banga na gawa sa kahoy at hanggang tuhod ang laki nito. Nung minsang suriin daw ito ni Nanay Dahlia, napagsabihan siya ni Manang Gigi. Ayon dito ay wag daw gagalawin ng mga banga. Huwag ililipat at hayaan na lamang umano ang mga ito doon. Nagtatanong naman si Nanay Dahlia sa kung ano bang laman nito. Ayon kay Manang Gigi, mga binhi umano. Maging siya noon, pinagbabawalan daw ng Lola Lisa noong nabubuhay pa ito. Bilin din ng matanda na huwag yon ipapagalaw ng kung sino maging ang mga anak niya na ultimo kadugo pa. Kung kaya naman inintindi na lamang ng Nanay Dahlia yun, Sirsa. Base kay Nanay Dahlia, mahirap tumaliwas sa bilin ng isang taong namatay na. Dapat itong sundin kasi ang bilin umano, may nakaakibat ditong sumba. Tama naman, di ba? Lalo ng huling habilin bago pa mamatay. Kaya nga dapat itong sundin para maiwasan ang pagmumulto o anumang aparisyon at pagpaparamdam. Isa itong mahigpit na pamahiin na hanggang sa ngayon, pulidong pinaniniwalaan nating mga Filipino. Naroroon at binabagabag talaga si Nanay Dahlia sa mga habilin ni Lola.
Kung anumang kababalagan nito ayon sa kanya, kinakabahan din siya sa kung sakaling magpakita ang mga alaga na yon. Pero may halong pananabik din naman na yon. Kumbaga, suspense. Wala kasing sinyales, walang pangitain, at walang anumang pagpaparamdam. Naiisip ng Nanay Dahlia na baka hindi siya nagugustuhan ng mga ito. Kaya naman unti-unti na lamang kinakalimutan ng mga yon. Mas pinagtutuunan niya ng pansin ng mga naiwang ari-arian, kagaya na lamang ng mga lupain. Dahil nga may mga saop na roon na unti-unting kumakabig sa kanya bilang tagasunod. Nagkatanong na ang mga yon sa kung ano ang dapat gawin. O baka may gustong ipagawa si nanay sa kanila. Magagalang umano ang mga tauhan. Hindi naman ganun karami. Mga 2 pamilya lamang yan sa sakahan. Bukod dito sa pamilya ni Manang Gigi. Bali kung susumahin, 3 pamilya lahat pero malalaking pamilya ito. Ang kinagandahan dyan, may sarili ding pinagkakaabala ng mga pamilyang yon. Kumbaga, hindi din sa lupain lamang umaasa. Kumakay din sa ibang paraan para sa sariling pag-usad. Nagpapasama noon si Nanay sa taniman ng mga saging. Sinusuri niya ang lugar. Tapos doon naman umano sa niyugan nila. Si Nanay Dahlia ay may pagkaugali din ni Lola. Yung tipong hindi tumitingin ng nagtatrabaho ang mga kasama. Maging ito, nagtatrabaho din at ipinapakita na nagsisikap para tularan siya. Pero habang nasa lupain naman noon, papitik niyang binabanggit ang kung anong meron sa Lola Lisa. Lalo na sa isa sa pinakamalapit dito na saop, ang pamilya nila Mang Fernando, kapatid ni Manang Gigi. Sabi naman ni Mang Fernando, tahimik din ng Lola Lisa noon. Napapadaan na lamang daw yon tapos minsan pa, naglilinis ng kung anong kalat sa lupain. Sila naman dahil sa nahiya sila sa ganong kinikilos na matanda, tumutulong sila dito. Hindi daw nag-uutos si Lola Lisa. Gumagalaw itong mag-isa. At kung mag-utos man yon, ito ang gapasan o hindi naman kaya ay may ipapabili sa bayan. Mang Fernando, wala ba kayong napapansing kakaiba sa nanay ko? Yung tipong may kausap siya na hindi nyo kakilala. O mga nilalang na nakikita nyo na kasama niya. Wala bang nabanggit sa'yo si Gigi, Dahlia? Siya naman lagi ang nasa bahay niya eh. Maraming alam yang si Gigi. Kami kasi tikom lang sa kung anong meron ng nanay mo. Ang ibig ko bang sabihin nito Mang Fernando, meron talaga? Ano po yon? Naku, pasensya na iha. Maging kami dito ay nabirina ng nanay mo. Noon pa man yon. Ultimong yung hindi pa ganun siya katanda. Na kahit sino, walang makakaalam sa kung ano siya. Kung gusto mong malaman talaga ikaw na magkusa. Dapat hindi man kagaling sa amin. Basta ito lang ang masasabi ko. Ibang-iba ang nanay mo sa karaniwang tao. Maging ang tatay mo nga na asawa niya na yan May sinabi ba, di ba? Wala. Ganito kasi yan iya. Kapag sinabi ng kung sinong taong nakakaalam sa kung anong meron ng nanay mo, mawawala ang swerte. Ganun po ba? Nakikita niya talaga no? Pero ayaw niya lang sabihin? Tumango si Mang Fernando. Nakita umano ng kanyang hubad na mga mata. Maging si Manang Gigi nun. Nakita at alam na ang lahat. Pero ayaw lamang din noong magsalita. Silang dalawa mismo ang nakasaksi nito. Pero batid niyang mas maraming nalalaman si Manang Gigi nun. Hindi na nagsalita pa ang Nanay Dahlia. Pero kahit anong pilit na kalimutan ng mga bagay na yon, sumasagi ito ng paulit-ulit sa kanyang isipan. 1 taon ang nakalipas. Sa natatandaan ng Nanay Dahlia, paparating ang mahal na araw. Habang nasa itaas ng bahay at inaayos sa mahihigaan dahil lumalalim na ang gabi, nakakarinig siya ng parang tunog pusa sa ibaba.
Dalawang palapag yung bahay. Buong ibaba nito puro sala. May pinto ito sa likod at ito naman ang nakadugtong na kusina at hapagkainan. May isa ding pinto pa doon palabas. Ang bulwagan naman ay beranda na may malaking pinto na parang libro. Yung tipong dalawang pisngi ang pinto tapos beranda na. Habang ang itaas, 3 silid nun. Ang isa dito ay ginawang bodega. Habang ang isa, bakante at walang mga laman. Maliban na lamang sa espasyo. Pero yung silid tulugan ng Lola Lisa na ito naman ang ginawang silid tulugan ng nanay. Kukonti lamang din ang gamit. Mga antigo. At nasa bandang harapan ito ng bahay na kabungad. Malaki ang higaan dito na kakasyang 4 na tao. At kasalukuyang naroroon ng nanay, nag-aayos ng mga sandaling yon para magpahinga. Napasilip siya sa bintana. Tunog pusa talaga na para bang umeeko yon. Yung tipong pusang uwagan o alam niyo na, inhit. Hindi naman na sana bibigyang pansin pa ni nanay yon. Pero habang tumatagal, yung tunog na yon may kasamang pagsitsip. Para bang, ngaw! Psst! Ngaw! Psst! Ganyan na ganyan. Tapos nanginilabot daw ang nanay Dahlia. Tinakiramdaman niyang maigi yon hanggang sa napagtanto niya. Nawari ba'y nagmumula ito sa likod ng bahay. Kung kaya naman marahan siyang nagtungo sa likod na parte ng itaas. Doon niya tinanaw ito. Pero dahil sa madilim doon, wala siya makita. Maliban na lamang sa unahan na kung saan, ito ang tahanan ng pamilya nila Manang Gigi. Bukas ang ilaw doon, pero hindi umaabot sa likod ng bahay. May ilaw naman sana sa likod ng bahay pero pundido ito at hindi naisip ng nanay Dahlia na palitan ng ilaw. Maliban na lang kapag binubuksan ang ilaw sa kusina. Pwedeng magkaroon doon ng banahag. Pero sa mga sandaling yon, patay ang ilaw doon sa may baba. Sa paulit-ulit na naririnig niyang yon, kahit medyo natatakot siya, lumalakas ang kanyang kuryosidad. Hindi siya napapanatag. Dapat malaman niya kung ano ito para matahimik ang kanyang isip noon. Bumaba ng bahay si Nanay Dahlia. Habang kapa-kapa ang railings ng hagdan, kumakabog umano ng malakas ang kanyang dibdib doon. Nang matapakan ng sahig sa sala, hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng sobrang panglalamig na para bang gusto niya na lamang bumalik sa taas. Una niyang binuksan ang ilaw sa sala, tapos kumuha siya ng maipapalo noon. Sa natatandaan ng Nanay Dahlia, baston ito ng Lola Lisa. Sinisipat niya ang bawat madidilim na bahagi. Baka kasi nasa loob daw ito ng bahay. Nung makarating siya sa kusina, tinatanaw niya ang siwang sa bintana doon. Hanggang sa pinagbuksan niya na ng ilaw ito. Isa-isa niyang sinuri ang mga lagayan noon ng gamit sa ilalim ng banggera. Para na umanong mapapatakbo ang Nanay Dahlia. Naroroon pa rin ang tinig. Parang nasa loob ng bahay. At posible ding nasa labas. Basta pakiramdam ng nanay umano nun sa may bandang likuran nito. Dahil mas malakas doon ang tinig na yon. Nanginginig pa ang kamay niya habang dahang-dahang inaabot ang trangkador ng kusina. Pagpihit niya dito, pumukas ang pintuan. Pero naisip niyang wag lumabas. Sisilipin niya lang kung anong meron. Pag-abante niya naman noon, sa hindi inaasahang pagkakataon, nadulas siya ng matapakan ng basahan. Kung kaya naman bumalandra ang nanay sa pinto at tuluyang nagbukas yon. Napasubsob siya noon sa pasilyo. Pag-angat niya ng kanyang tingin, ganun na lamang ang pagkawindang niya noon nang makita ang ubod ng nakakatakot na nilalang.
Hindi niya mawari kung maliit na kambing yon o isang malaking daga o mano. Dalawa yon, nakabungad sa mismong tapat ng pintuan. Parang asong sumasayaw ang mga buntot nito. Tumayo pa umano, naggamit lamang ang dalawang paa sa may hulihan. Hindi nakagalaw ang nanay. Naiisip niyang baka mangagat ito sa oras na tumayo siya noon. Nakadapa lamang kasi siya sa gitna mismo ng pintuan. Kalahati sa kanyang katawan, nasa labas. Nakatitig lamang siya. Hindi niya talaga inaalis ang paningin sa mga yon. Yung isa doon, kulay abo. Habang ang isa naman, maitim ito. Pero sobrang pangit umano talaga. Matutulis ang mga ngipin na maliliit. Malalaki ang mga tenga. Sa tansya ng Nanay Dahlia, malaki ng konti ito sa pusa. Basta, noon pa lang siya nakakita ng ganung hayop na hindi niya mawari kung saan galing. Pero noong namalayan niyang hindi naman siya inaano, dahan-dahan siyang tumayo noon. Ang dalawang nakikita niyang nilalang, nagtatakalon umano ang mga ito na para bang tuwang-tuwa. Ang isa pa nga ay sumampa sa kanyang paa. Yung tipong para bang asong naglalambing. Kung kaya naman nawala ang kanyang pagkatakot noon. At naiisip niya sa mga sandaling yon na baka ito na ang mga alaga ng kanyang nanay. Sinubukan niyang umatras. Pero sumusunod daw ito kasabay ng pagsinghot. Mainit umano sa pakiramdam ang presensya ng mga nilalang. Yun bang maalinsangan ng konti. Tatawagin niya sana si Manang Gigi sa kabilang bahay. Pero naisip niyang wag na lang. Marahan niyang inaabot ang ulo ng isa sa mga ito. At napansin niyang naglalambing pa rin. Hanggang sa mahawakan niya at hinapuhap yon. Sa natatandaan ni nanay, ito yung abuhin ng kulay. Inigilid pa umano ang leeg nito sa kanyang palad. Hanggang sa yung kulay itim daw, bigla na lang yung tumalon sa may banggera. Yung mga gulay na nakaimbak doon, nilantakan niya na para bang gutom na gutom. Maging yung pakwan umano sa gilid ng pintuan. Sinunggaban nung abuhin na yon. Hinayaan na lamang ni Nanay Dahlia ang mga yon. Natutuwa din daw kasi siya sa mga kinikilos nito. Para bang karaniwang hayop lang. Hanggang sa magsawa yun sa kakakain. Lumabas ng bahay at kumakahig-kahig sa lupa. Para bang asong kumukubkob doon at lumubog ang mga ito. Dito niya napagtanto na yun pala mga butas sa likod ng bahay. Sila ang may rika. Inaakala kasi ng Nanay Dahlia noon na baka sa manok na inahin. Marami din kasi silang aladang mga native na manok noon. Nonood lang at aliw na aliw ang nanay. Habang ang mga ito naman na nakalubog sa lupa, nakatitig lamang din sa kanya. Para bang nangungusap ang mga ito. Nang ibig sabihin ay maamo at kaibigan sila. Hindi talaga sinara ng pinto ng nanay. Naroroon lamang siya sa may pinto na kaupo. Inbang ang tawag sa Bisaya, nakapungkalo. Ganon ang postura niya. Inaabot niya ng kamay ito. Hinahayaan lang naman daw siyang mahawakan ng mga yon. Maya-maya ay bigla na lamang umanong nagsilaho ang mga ito. Sobrang bilis umanong nagtungo sa may takahuyan at hindi na niya nakita pa. Sinubukan pa nga niya itong sundan pero may bigla na lamang tumawag sa pangalan niya. Paglingon ni Nanay Dahlia, nakita niya si Manang Gigi sa likod ng kusina. Dahil sa akin kaya yan umalis. Sobrang iilap ng mga yan. Ang taong nagugustuhan lamang niya ng nilalapitan. Yung taong yun, nanay mo. Pero ngayon, madali lang bigyan ng kasagutan, di ba?
Yun yung mga tinatanong mo sa akin. Hindi ko nga lang mabanggit ang mga ito dahil mahigpit itong bilin ng nanay mo. Ang pagpapakita at paglapit nila sa'yo. Hindi kasi na gusto ka din nila. At ikaw nang kinikilala nilang isang amo. Alam mo ba kung saan nakatira ang mga yan? Nakita mo ba tong dalawang tapayan dito o ba nga? Tag-iisa mga yun dito. Yan ang tirahan nila ko kaya hindi ko pinapagalaw sa'yo. Kapag nausog kasi yan, magagalit ang mga yon. Pero dahil kinikilala ka na nila, nakadepende na sa'yo kung anong gusto mong gawin dito. O hindi naman kaya ang gusto mong ipagawa sa kanila. Habang nakikinig ang nanay Dahlia, nabalot uman siya ng matinding pagkamanga. Doon pa lamang niya napagtatanto ang lahat nun, partikular sa dalawang banga. Sa pagpapatuloy ni Manang Gigi, hindi lamang daw umano yon ang alaga ng Lola Lisa. Marami pa umano. At dahil may pahiwatig na ang mga nilalang na nagpakita kay Nanay Dahlia na siya ang kinikilalang amo, posibleng ang iba pa ay magugustuhan din si Nanay Dahlia. Pero hindi siya sigurado doon. Iba-iba umano ang ugali ng mga ito. Pero huwag daw matatakot si nanay sa kung anong bubungad sa kanya. Kahit mas pangit pa doon. Dahil wala naman umanong dapat katakutan. Kung tutuusin, mas natatakot pa ito kay Nanay Dahlia. Maliban na lang sa ibang tao kasi nga, ang mga alaga daw sa paligid. Bukod sa grasya ang bitbit nito, kabuang proteksyon din sa amo. Nagtanong naman si nanay sa kung ano ba yung mga nakita niya kanina. Lumapit si Manang Gigi tapos bumulong ito. Na ang mga yon, walang iba, kundi mga sigbin. Mapaglaro umano ang mga yon. Nakabuntot palagi kay Lola sa tuwing umaalis ito sa gabi. Pero hindi umano halos makita gawa ng sobrang mabilis. Makikita lamang kapag nakahinto si Lola. Sila Manang Gigi naman hanggang tingin lang, hindi nakikibuan. Pinapakiramdaman lamang nila na parang wala lang. Dahil yun ang kabilin-bilinan ni Lola. Tumango lamang ang nanay at napangisi. Ganun pala ang itsura ng sigbin. Nagtanong pa si nanay noon sa kung ano pa ang hindi niya nakikita. Ayon naman kay Manang Gigi, yun daw mga bagay na hindi sasabihin ng matanda. Gaya umano ng sinabi niya, posibleng nagustuhan ng nanay ng iba dahil sa unang pagpapahiwatig ng pangunahing alaga na kagaya ng sigbin. Pero hanggang sa posible lamang umano at hindi talaga siya sigurado. At dahil dito, ipinagbabawal talaga ito na pangunahan. Kasama na ito sa bilin ng dating nagmamay-ari. Malay daw ni Manang Gigi kung magbabanggit siya pero paano kung hindi naman daw ito magpapakita? Ang mahirap kasi dyan umano, kapag pinangunahan, hindi na talaga magpapakita pa. May sa pagkamautak din kasi itong mga elemento. Bagay na nag-iinat din ang mga ito sa tao. Pinipili umano ng mga yon ang kung sino ang dapat makakita at sino ang magbibigay pugay sa kanila. Dahil iba talaga ang bitbit ng mga nilalang na yon. Talagang swerte umano at dapat nasa tamang tao na kaya silang ipaglaban at protektahan. Katulad na lamang ng pagprotekta na ibibigay ng mga nilalang na ito sa nag-aalaga sa kanila. Sadyang maselan yon na hindi umano dapat pakialaman ni Manang Gigi. Pero wag umanong mag-alala ang nanay o mabagabag nun. Dahil kung magpapakita ito ay magpapakita talaga. Pero kapag hindi naman, wag na lang isipin. Ituring na lang na parang wala. Dahil ito ang pinakagusto ng mga elemento. Ang ituring sila na parang normal din na nila lang. Para malaya ang mga ito at hindi masiwa nun. Naintindihan ng Nanay Dahlia ang pagpapaliwanag na yon. Na ang kaabuang konsepto nito, respeto.
Kinabukasan, sinuri niya ang dalawang banga. Sobrang namangha ang Nanay Dahlia. Nakakita siya ng dalawang pusa sa loob nun. Kada banga ay may isang laman. Kulay itim yung isa, habang ang isa naman ay abuhin. Napag-isip-isip ni Nanay Dahlia na nagpapanggap ang mga sigbin sa kung ano ang totoong itsura. Napakaamo umano ng mga pusang yon. Pero parang pagod umano ito dahil antok na antok ang mga mata. Hindi naman naginalaw pa ni Nanay Dahlia. Nagmumuni-muni lamang siya sa mga ito. Naaalagaan niya ang mga yon hanggang sa tumanda siya. Nung minsan nagpunta daw si Nanay Dahlia sa kabilang lupain malapit sa dagat, na kung saan naman dito talaga sila lumaki. Doon ay nakita niya ang isa na namang nilalang. Hinala niya'y alaga din ito ng matanda. Hindi niya inaasahan ito dahil sa pagkakaalam niya. Naroroon lamang umano yon sa mismong lumang bahay. Pero bakit pati sa kinalakihan nilang tirahan? Meron din. Gabi din yon. Kasama niya pa noon ang anak ni Manang Gigi na si Dodong. Ito ang laging nakabuntot sa kanya. At ito din ang pinagkakatiwalaan ni Nanay Dahlia sa bahay nila na malapit sa dagat noon. Pero katulad ng ina nito na si Manang Gigi, walang bukang bibig si Dodong sa kung anong meron sa Lola Lisa o ang nanay ni Nanay Dahlia. Lalong-lalo na sa mga alaga nito. Ang bahay na ito ay isang palapag lang. Bunggalo at malapad. Nakatambay noon si Nanay Dahlia sa labas ng bahay habang tinatanaw ang bilog at umaamag na buwan. Habang si Dodong naman noon ay nasa loob, inililigpit nito ang mga kagamitang pangtarpentero. Napagutusan kasi si Dodong noon ang kumpunihin ng kusina. Pero nga parang bibigay ng bubuwan niya. Sa hindi malamang dahilan, may napansin si Nanay Dahlia noon sa unahan ng bahay na iyon. Malapit ito sa malaking puno ng talisay. Para umano taong nakadapa sa lupa. Nakatawag ng pansin yun gawa ng kakaibang postura niya. Akala pa ni Nanay Dahlia ay isang tao na ninilip sa kanya. Kumpaya naman nilapitan niya ito. Pero habang papalapit siya noon, unti-unti umano siyang binabalot ng pagtataka. Hindi umano tao ang mukha nito. Hindi alam ni Nanay Dahlia kung bakit hindi siya natapakot dito. Para bang ayos lamang sa kanya na makakita siya ng ganun kapangit man nilalawan. Sa isip-isip niya pa, na hindi na nga bago sa kanya ito. Napahinto ng isang distansya si Nanay Dahlia. Nakipagpipigan siya dito. Hanggang walang ano-ano nga. Nakarinig siya ng pagsambit ni Dodong noon. Silita siya dito at sinabing huwag daw lalapit sa talisay na yon. Pero hindi nakinig si Nanay Dahlia. Maya-maya pa, lumapit siya ng lumapit. At dito ay mas naging malinaw sa kanya ang detalye. Tao nga talaga ang hugis, pero parang butiki nga lang ang figura. Yung ulo ay parang butiki din ang mukha. Ang lalaki daw ng mga mata nito. Sobrang malikot. May palong pa umano sa bato. Kitang-kita niyo umano ang bila nito na pasulput-sulput sa bibig. Nakita niya rin noon na may maiti pa na ipang buntot. Maya-maya ay sumumpa yun sa puno ng talisay. Para bang napatakot siya kay nanay. Idawat umano ni Nanay Dahlia ang kanyang pamay. Unti-unting lumapit at dito, laging talmado ang nilalara. Bang hindi na naging malikot ang mga mata. Nadmukala itong sobrang amo nun. Din niya na naisip na baka isa ito sa mga alaga. Dahil na nagpakita ito sa kanya, indikasyon na nabugustuhan din siya nito. Isa pang dahilan dyan, bakit sinita siya ni Dodong?
Ibig sabihin ay alam din ni Dodong ang patungkol dito. Ang tinid do noon, sir, set ayon sa nanay ko. Para bang malaking butike. Demem na dinon. Hindi nagsasalita yon. At mula nang makita na yon, o saan siya nagpupunta, nakikita niya rin ito. Bigla na lamang umanaw si Silip sa Walapulo yon. Tapos sa bahay naman na luma, masisipot niya na sa taniman ng bulaklak na kadapa. Dahil sa nakita niya na ito, ibig sabihin ay pwede niya nang malaman kung ano ba yun. Muli niyang kinausap si Manang Gigi. Taniguro pa si Manang Gigi sa kung ano ba talaga ang kabuang postura. Ipinaliwanag ni Nanay Daya na taong butiki na ito. Nakakamangha ka, Balya. Talaga bang malapitan mo? Ang nanay mo kasi, pinuturing na isa ito sa mga saplado at delikatong nilalang. Tapos sumusiwad pa sa'yo. Sa pagkakaalam ko, doon ito nakatira sa palisay. Habang totoo, hindi yun alada ng nanay mo. Hindi ito nagpapailalim sa pandidiktan ng isang tao. Pero ayon sa'yo parang nagugustuhan ta niya. Nabagdadan pa mga ariporos niya dito. Dagbal mi Manang Gigi. Ang nakita ni Nanay Dahlia ay yung tinatawag na inkantadong oo. Pinagsabihan pa si Nanay na huwag ko man huwag titiwana sa uko na yan. Gawa na si Lola, hindi pa alam mo ugali ng elementong ito. Alam din umano ni Dodong yan. Ayos lamang umano sabihin sa kung sino gawa ng hindi naman yung parte ni Lola pero layan na parang naging amo na si Nanay Dahlia. Asali na ito sa lihim niya. Sali pa ni Manang Gigi, iba talaga umanong hatak ni Lalay. Naiiba umano siya kay Lola. At sana'y huwag umanong magbalas si Nanay na apre-apek banaw sa lugar. Huwag na huwag umanong tawagin ng mga yun gawa ng takot-tawan si Manang Gigi sa mga ito. Lapatawan na lamang umano si Nanay Dahlia. Bagin siya ay hindi makapaniwala sa mga sinasabi ni Manang Gigi. Awahalay nga kasi alada bini ni Lola. Pero hindi naman pala. Magpadanan pamanda. Natuwa si Nanay Dahlia. Dito ay inaalam niya ang ugali ng inkantong uho na yon. Kapag nagpapakita umano ito sa kanya, nilalapitan niya at hindi naman umano yun yumarayo. Napapansin niya pa na si Manang Gigi noon na nakasubaybay sa kanya. Nagtatanong nito kung ano ba daw ang ginawa ni Dahlia. Lagpa kasi ni Dahlia noon gawa ng siya lang ang nakakakita sa Milanaw. Lasa malapit lamang yon. At imposibleng hindi nakikita ng patiwala. Na ibig sabihin, siya lang panagal nakakakita. Tawaring tapat ng mga panahon na ito. Nasa bulwagan ng bahay si Balya. Habang si Manang Gigi naman ay nanoroon banba sa may beranda. Sinubukang kausaping inalay ang nilalang. Bumubuka-buka daw ang bibig nito. At naririnig niya ang timig na parabang butikim na may halong sitsik ng ahas. Pira ba na mo sa pangnilalang? Hindi naman garip. Maamo mo ka. Nagbitaw ng kautasan ng Nanay Dahlia. Wika nga nun. Huwag sa bulwagan lading magpakita gawa ng ang mga sigbin niyo mano. Natatakot sa nilalang na yon. Mumisi umano ang oo tapos ilang sablit lawa. Nablaw ito na parang bula. Napagtanto ng nanay na naiintindihan siya nito. Lalo na noong sumunod daw na araw. Hindi meron nagpapakita ang nilalawa. Sa malayo na daw yon. Isang beses pala niyong kinawayan nito. Lumalapit. Napagkakamula na siya nila Manang Gigi na may salpik nun. Tinatanong si Nanay Dahlia kung nakakakita ba ng kuwan ng ginanawa. Pero kung niisi lamang ito. Ang hindi lang inaasahan noon ni Nanay Dahlia
habang nasa kasagsaban siya ng pagtuklas sa mga anak niya. Mapapasubok pala siya noon sa isang mahirap na sitwasyon. Para na siya umanong ermipanya noon dahil bin naman ito sa kapusuan niya. Larimig niya umano ang pinag-uusapan ng magkapatid na si Mang Fernando at Mang Gigi noon. Nakesya daw yung kamag-anak din ng Tadabukid. Inaaswal. Paulit-ulit naman na itong ginagambala at hindi mataboy-taboy ng isang albularyo. Medyo nabati ang simpatya ni Nanay Dalia at di na nais pa niyang lawakan ng kanyang saklaw sa mga elemento noon. Pagsapit naman nun ng gabi, nagtalong siya sa kung makakatulong ba umano ang kanyang mga alaga para supuin ang aswang na gumagambala sa kaanak ni Manang Gigi. Ayon naman kay Manang Gigi, hindi siya sigurado. Nagtanong pa ito sa kung anong klase na baumano ang napapas sa kamay ni Nanay Dalia. Ang sagot niya naman, dalawa palawa. Ito yung nakatira sa bangla at yung taong butiki na pinawag ni Manang Gigi na Engkanto ako. Ayon kay Manang Gigi, si Lola umano ay isang beses na siyang tumulong. Pero hindi nga umano alam kung anong nangyari. Hindi naman kasi umano nagtatanong si Manang Gigi patungkol doon. Bata pa umano si Nanay. Tapos ang tinuluman ni Lola, isang pari na nagtataboy ng kung ano-anong elemento sa loob umano ng isang bahay noon. Yun lamang umano ang nalalaman ni Manang Gigi tungkol kay Lola. Hindi kagad nakapagsalita si Nanay Dalia noon. Naiisip niyang nauutosan niya naman ang mga alaga, lalo na itong uko. Sigurado daw, mauutusan din ito sa pagtaboy sa aswang. Hanggang sa maya-maya lang, sinabi ni Nanay Dalia na samahan daw siya sa lugar kung saan ang nasabing inaaswang doon nakatira. Alam ko ang tumatakbo sa isip mo, Dalia. Kung ako sa'yo, huwag mo nalang ituloy yan. Baka maputo lang kung anong swerteng dala ng mga nilalang na yan. Ayon naman kay Nanay Dalia, desisyon niya umano yon. Wala umanong mawawala kapag sinubukan niya. Malay niya, makatulong pa. Lalo na't naidaan na pala yan sa albularyo tapos wala ding nagawa yon. Wala nang nagawa si Manang Gigi nun. Inutusan niya na lang ito na puntahan si Dodong na magpasama si Nanay dito kay Dodong na ito. Na siya na umano ang bahala. Ang mahalaga umano noon ay hindi nagkulang si Manang Gigi sa pagpapaalala kay Nanay. Tumango si Nanay Dalia at sinabing salamat sa pag-intindi. Dagdag pa ng Nanay Dalia, kung ano man-umano ang paglilihim, lalong-lalo na sa mga alaga niya noon. Parang wala naman umano itong kabuluhan. Gawa ng napapansin niya namang walang naging problema sa kanyang alaga noon. Kumbaga, walang koneksyong dito yung mga bagay na nalilimitahan. Kagaya na lamang na huwag sambitin ang klase ng nilalang kapag hindi pa nasisilayan ni Nanay Dalia at baka maputol ang swerte. Yung tipong tutuklasin niya muna daw bago niya malaman kung anong klaseng nilalang ba ito. Sa makatwid, walang batayan at walang mawawala kapag isisiwalat talaga. Kaya daw wag nang magkubli pa si Manang Gigi nun. Kung nakaugnay talaga ang nilalang kay Nanay, wala talaga mawawala dito. Doon na pinuntahan ni Nanay Dalia noon si Dodong. Sa kabilang bahay yon. Kinausap niya ito sa planong gawin. At syempre, gulat na gulat si Dodong. Napagsabihan nga siya noon na wag nang itutuloy. Hayaan na lamang umano yon pero mariin na ipinaintindi sa kanya ni Nanay na baka makatulong siya. Na para talaga sa kabutihan ng mga alaga niya at hindi lang sa swerteng bigay nito sa pamilya. Kailan mo ba planong umalis? Naku ka, Dalia, ako yung kinakabahan sa'yo eh. Isipin mo, aswang yan Hindi yan karaniwang nilalang. Buhay yan. Kumpara sa mga alaga mo na may pumapagitan. Ayon naman kay Nanay, hindi niya alam pero iba umano ang pakiramdam niya.
Hindi siya napapalagay. Sinabi niya rin kay Dodong na mamayang gabi umano. Aalis na sila. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,